Hirap, pagod at pagtitiis, yan ang nararanasan ng isang OFW, masuportahan lamang ang pamilya. Isinasakripisyo ang sarili, matupad lamang ang kagustuhan na umunlad ang buhay. Ngunit paano kung malaman mo na may iba palang ginagawa ang pamilya mo sa iyong pera na ipinapadala? Ano ang mararamdaman mo matapos maghirap ng mahabang panahon? Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Madalas pagtawanan, maliitin at gawing utusan ang mga magulang ni Carmela dahil lugmok sila sa isang matinding kahirapan. Simula bata pa lamang ang dalaga ay hindi na niya naranasan na magkaroon ng maayos na buhay. Kaya simula noong tumaas pa ang mga bilihin ay lalo pa silang naghirap. Walang magandang trabaho ang kanyang ama na si Mang Natoy, kaya dumidiskarte lamang ito bilang isang kargador sa palengke. Ang kanyang nanay naman na si Aling Conchita ay nagtitinda na kung ano-anong halaman na itinatanim nito sa kanilang bakuran. Anak, magtapos ka ng high school. Malaking bagay na ito sa amin. Natuto ka ng magbasa at magsulat. Higit sa lahat ay naging mabuti kang tao, sabi ni Mang Natoy. Pasensya ka na talaga, Carmela. Ang totoo kasi niyan ay baka hindi ka na namin kayang mapag-aral sa kolehiyo. Sobrang hirap na talaga kumita ng pera at hindi naman pwedeng hindi tayo kumain, dagdag ni Aling Conchita. Ngumiti na lamang si Carmela at tinanggap kung anuman ang desisyon ng kanyang mga magulang. Wala naman kasi siyang magagawa dahil alam naman niya sa kanyang sarili na ginagawa naman ng kanyang nanay at tatay ang lahat ng bagay. Lumipas sa mga taon ay tumigil na si Carmela sa kanyang pag-aaral. Nang malaman ito ng mga tao ay naging laman sila ng kung ano-anong tsismisan. Ganyan talaga ang buhay. Kapag wala kang pinag-aralan ay mananatili kang mahirap. Kahit anong diskarte ang gawin mo ay hindi ka talaga uunlad, sabi ni Aling Marife. Tama ka dyan, Mare. Nakakatawa na nga lang dahil pilit pa nilang pinagtapos sa high school ang kanilang anak na si Carmela. Saan naman yan magtatrabaho? Matutulad lang din yan sa kanilang mag-asawa. Masyado atang mataas ang pangarap, natatawang sagot ni Aling Nora. Hirap na nga sila sa buhay, ngunit nakakatanggap pa sila ng masakit na salita. Hindi na lamang ito pinapansin ng mag-asawa, ngunit iba ang nararamdaman ni Carmela. Hindi kayang tanggapin ng kanyang sikmura ang masasamang sinasabi ng mga taong nakapalibot sa kanila. Wala naman kasing ginagawang masama ang kanyang mga magulang, kaya para sa kanya ay bakit hindi na lamang nila pakialaman ang kanilang sariling buhay. Nay, hindi naman po tama na pagsalitaan nila kayo ng ganyan. Teka lang po at kakausapin ko si Aling Marife at Aling Nora. Inis na sabi ni Carmela. Naku anak, wag na wag kang magpapadala sa mga sinasabi ng iba. Mas lalo lang papangit ang tingin nila sa atin, pangaral ni Aling Conchita. Pilit na pinipigilan ni Carmela ang sakit na kanyang nararamdaman, kaya dito nagsimula na mangarap ng mataas ang dalaga. Gusto niyang magkaroon ng magandang trabaho nang sa ganun ay maiahon niya ang kanyang pamilya sa isang matinding paghihirap. Gusto niyang magkaroon ng maraming pera nang sa ganun ay hindi na sila makatanggap ng mga pangmamaliit. Awang-awa na kasi siya sa kanyang mga magulang dahil kung minsan ay nakikita niya ang muka ng mga ito na hirap na hirap. Nay, magtatrabaho na po ako. Tutal, wala naman po akong nagagawa dito sa bahay. Gusto ko po na matulungan kayo ni tatay, sabi ni Carmela. Anong trabaho naman ang balak mong pasukin? Sige lang anak, kung yan ang gusto mo. Pasensya ka na kung maaga kang magtatrabaho, tanong ni Aling Conchita. Kahit anong trabaho po, Nay, basta marangal. Bukas na bukas din po ay maghahanap na ako, sagot ng dalaga. Kinabukasan ay naghanap si Carmela ng kanyang pwedeng maging trabaho. Nadaanan naman niya ang isang malaking bahay na kung saan ay pagmamay-ari ng matandang babae. Naghahanap ito ng tao na pwede niyang maging katulong upang alagaan ang may sakit na asawa. Magandang hapon po sa inyo. Nalaman ko po na naghahanap po kayo ng katulong. Pwede po ako magtrabaho sa inyo, magalang nasabi ni Carmela. Oo, tama ka iha. Nasa ibang bansa kasi ang aking mga anak. Kaya kami mag-asawa lamang ang magkasama dito sa bahay.
Matanda na kami, kaya mahihina na ang katawan. Sagot ni Lola Agripina. Masayang-masaya naman si Carmela dahil agad siyang nagkaroon ng trabaho. Hindi man ganoon kalaki ang pwede niyang kitain, pero malaking tulong na ito para sa kanyang mga magulang. Ngunit 3 taon nang lumipas ay biglang umuwi ang isang anak ng matanda. Ito na daw ang mag-aalaga sa kanyang mga magulang. Alam naman ni Lola Agripina ang hirap na nararanasan ni Carmela, kaya naaawa talaga ito sa pinagdadaanan ng dalaga. Anak, baka may trabaho kang alam. Pwede mo bang ipasok doon si Carmela? Tanong ng matandang babae. Opo, Nay. Pero ang trabaho pong ito ay sa ibang bansa. Kailangan po niya ng pera para makapagtrabaho doon. Madali lang naman po ang trabaho at tagapitas lamang po ng prutas. Sagot ng babae. Sige na, naging mabuting tao naman sa amin si Carmela. Kaya ako na ang bahalang gumastos sa mga pangangailangan niya. Malungkot na sabi ni Lola Agripina. Napalapit na kasi ang loob ng matandang mag-asawa sa kanilang kasambahay. Para na ring anak ang turing nila dito matapos itong magbigay ng serbisyo sa loob ng mahabang panahon. Isang araw sa pag-uwi ni Carmela sa kanilang bahay ay nagpaalam ito sa kanyang nanay at tatay. Sinabi nito na balak niyang magtrabaho sa ibang bansa upang maging maayos ang kanilang buhay. Nay, wala na po akong magiging problema dahil ang amo ko na daw po ang bahala sa lahat. Wala po akong ibang gagawin kundi ang maghintay na lamang po sa aking pag-alis. Paliwanag ni Carmela. Hindi man sang-ayon ang mag-asawa, ngunit nakikita nila na desidido naman ang kanilang anak. Sige anak, basta palagi ka mag-iingat at huwag mong kalilimutan na humingi ng tulong sa may kapal. Umuwi ka lang dito kapag hindi mo na kinaya ang trabaho. Nag-aalalang sabi ni Aling Conchita. Gulat na gulat ang mga tao nang mabalita ng mga ito na magtatrabaho sa ibang bansa ang anak ng mahirap na mag-asawa. Alam nila sa kanilang sarili na baka isang araw ay maging mayaman ang pamilyang ito. Mare, alam mo ba na magtatrabaho sa ibang bansa ang anak ni Aling Conchita? Kung ganun, ay baka mapahiya tayo sa kanila. Sabi ni Aling Marife. Naku, bakit naman tayo mapapahiya? Alam mo naman na walang pinag-aralan niyang mga yan. Hindi nila kayang humawak ng maraming pera. Sagot ni Aling Nora. Wala pa ring tiwala ang ibang tao na uunlad ang kanilang buhay. Naniniwala sila na mananatiling mahirap si Mang Natoy at Aling Conchita kahit magkaroon man ng magandang trabaho ang anak nilang si Carmela. Lumipas ang 2 buwan ay nagtatrabaho na si Carmela sa ibang bansa. May hirap man ang mawalay sa sariling pamilya, ngunit kailangan niyang magtiis, matupad lamang ang kanyang mga pangarap. Hindi lang kasi pera ang kagustuhan ng dalaga, ngunit gusto niya rin na makuha ang respeto ng iba. Gusto niya na magkaroon sila ng magandang tirahan at magkaroon ng maayos na pagkakakitaan ang kanyang mga magulang. Alam kasi ni Carmela na patuloy hamakin ng ibang mga tao si Mang Natoy at Aling Conchita kung malaman ng mga ito na wala pa rin nangyayaring pagbabago sa kanilang buhay. Lumipas pa ang mga taon ay patuloy pa rin na nagpapadala ng pera si Carmela. Sapat na ito para makapagpatayo sila ng maayos na tirahan. Nay, simulan niyo na po ang pagpapagawa ng bahay. Para naman po sa aking pag-uwi ay makita ko na may napupuntahan naman po ang aking mga pera na ipinapadala. Masayang sabi ni Carmela sa telepono. Sige anak, kami na ang bahala ng tatay mo. Palagi kang mag-ingat at maraming salamat sa lahat. Sagot ni Aling Conchita. Halos mapatalo ng dalaga nang dahil sobrang saya. Sa wakas ay unti-unti nang natutupad ang kanyang mga pangarap. Pero ang hindi alam ni Carmela ay hindi nagpatayo ng bahay ang kanyang mga magulang. Kaya ang tingin pa rin sa kanila ng ibang mga tao ay nananatili silang mahirap. Muli ay hinamak ni Aling Marife at Aling Nora ang mag-asawa dahil matagal nang nagtatrabaho ang kanilang anak sa ibang bansa, ngunit wala naman silang nakikita na pagbabago sa buhay ng mag-asawa. Sabi ko na nga ba, hindi kayo marunong humawak ng pera? Alam mo, Natoy at Conchita, pinapahirapan nyo lang ang inyong anak tapos ginagastos nyo lang sa mga walang kwentang bagay ang kanyang mga ipinapadala. Mapagmataas na sabi ni Aling Marife.
Tama, ganyan nga talaga ang mangyayari kapag mga walang pinag-aralan. Gagatasan ng anak tapos hindi man lang makaahon sa matinding paghihirap. Teka, alam ba ni Carmela ang tungkol sa bagay na ito? Baka gusto nyo na isumbong ko kayo. Pananakot ni Aling Nora. Kung ano man ang sabihin sa kanila ng iba ay nangako ang mag-asawa na hindi sila makikipagtalo. May sarili silang buhay at kahit nasa ibang bansa naman si Carmela ay patuloy naman silang nagtatrabaho. Wala namang mangyayaring maganda kung patulan pa nila ang mga tao na nangahamak sa kanila. Isang araw ay nagulat na lamang si Carmela nang makatanggap siya ng tawag mula kay Aling Nora. Oh, saan niyo naman po nakuha ang aking numero? At bakit naman po napatawag kayo sa akin? May problema po ba? Seryosong tanong ng dalaga. Huwag mo nang isipin kung kanino ko nahingi ang iyong numero. Oo, totoong may problema. Alam kong nagtatrabaho ka sa ibang bansa, pero gusto ko lang sabihin sa'yo na wala pa ring pagbabago sa buhay ng nanay at tatay mo. Hindi na nga malaman ng mga tao dito kung anong ginagawa nila sa pera. Sagot ni Aling Nora. Noong una ay hindi naniwala si Carmela, ngunit nagpadala ng mga litrato si Aling Nora. Tama nga ang babae dahil wala pa ring pagbabago sa kanilang bahay kahit na pag-usapan na nila na magpatayo na ng bagong bahay ang kanyang mga magulang. Nang dahil doon ay naging magulo ang isipan ni Carmela na baka ang pera na kanyang ipinapadala ay napupunta lamang sa wala. Malaki ang sinasahod niyang pera, ngunit ang iniisip niya ay saan kaya ito napupunta. Napaiyak na lamang ang babae nang dahil sa kanyang matinding kalungkutan. Baka nga sa mga oras na ito ay tama si Aling Nora na may hindi magandang ginagawa ang kanyang mga magulang. Malaki-laki na rin naman ang naiipon ni Carmela kaya balak niyang umuwi sa sariling bansa. Wala siyang balak na sabihin sa kanyang nanay at tatay na uuwi na siya dahil ang gusto niya ay siya mismo ang makaalam kung may ginagawa ba ang mga ito na isang kalokohan. Lumipas ang ilang linggo ay nakauwi na si Carmela nang walang kaalam-alam sina Aling Conchita. Naisip ng dalaga na magkunwaring waitress upang tingnan ang kalagayan ng kanyang mga magulang. Gulat na gulat naman ang mag-asawa nang maimbitahan sila sa isang restaurant at nalaman nila na libre daw ang lahat ng kanilang mga kakainin. Tamang-tama, hindi pa kami nakain. Wala kasi kaming kinitang pera ngayong araw, sabi ni Aling Conchita. Maya-maya lamang ay pumunta na ang mag-asawa sa restaurant at namili sila ng kanilang mga kakainin. Ilang sandali lamang ang lumipas ay dumating na ang waitress na nakasuot ng sombrero at face mask. Manghang-mangha talaga ang mag-asawa dahil sa totoo lang ay ngayon lamang sila makakakain ng ganitong klase ng mga pagkain. Ngunit si Carmela naman ay parang mas nalambot sa kanyang nakita dahil mas pumayat ang kanyang ama't ina. Pumapasok talaga sa kanyang isipan na may ginagawang hindi maganda ang mga ito sa mga pera na kanyang ipinapadala. Hindi nagawang magpakilala ni Carmela at balak na lamang niyang sumunod sa kanilang bahay kapag nakauwi na ang dalawa. Noong nasa bahay si Aling Conchita ay nagulat na lamang ito sa kanyang nakita. Anak, hindi mo naman sinabi na uuwi ka pala. Sana ay nakapaghanda kami ng masarap na pagkain. Masayang sabi ni Aling Conchita. Halos mapatalo na mag-asawa nang muli nilang makita ang dalaga. Nay, saan niyo po ginagamit ang pera? Di ba ang sabi ko naman po sa inyo ay magpatayo na kayo ng bahay? May ginagawa po ba kayong hindi maganda? Naguguluhang tanong ni Carmela. Nang marinig ni Aling Nora at Aling Marife ang boses ng dalaga, ay agad silang pumunta sa harapan ng bahay ni Aling Conchita. Teka lang anak, wala naman kaming ginagawang masama, sagot ng matandang babae. Pero saan niyo po dinadala ang pera? At bakit hindi pa rin kayo nakapagpatayo ng bahay? Tanong ni Carmela. Nang dahil doon ay pumasok ng walang paalam ang dalawang tsismosa sa bahay ni Aling Conchita. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo, Carmela? Wala talagang ginagawang maganda yang mga magulang mo. Isipin mo ba naman, nagpapakahirap ka sa ibang bansa, tapos ito lang ang isusukli nila sa iyo? Panunokso ni Aling Nora. Lalayas na sana si Carmela sa bahay,
Ngunit isang salita ang narinig niya mula sa kanyang nanay. Teka lang Carmela, alam mo naman na wala kaming aral ng tatay mo at maaari kaming lokohin ng ibang mga tao. Inipon namin ng pera dahil patuloy naman kaming nagtatrabaho upang buhayin ang aming mga sarili. Paliwanag ni Aling Conchita. Sa paglabas ni Aling Natoy sa kanilang munting kwarto ay daladala nito ang limpak-limpak na salapi. Mas maaalagaan daw kasi ni Carmela ang pera kaya kahit na piso ay wala silang ginalaw sa kanyang mga ipinapadala. Napatahimik na lamang si Aling Nora at Aling Maripe. Para bang inggit na inggit sila sa kanilang nakita dahil kung ganito pala ay mas mayaman na sa kanila ang hinahamak nilang pamilya. Pati na si Carmela ay nagulat sa kanyang nakita sapagkat muntik na siyang maniwala kay Aling Nora. Agad lumabas ang dalawang babae matapos nilang malaman ang isang katotohanan. Anak, ikaw na ang magpatayo ng pinapangarap mong bahay. Alam namin na may napag-aralan ka. Hindi ka kayang lokohin ng ibang tao sa usapang pera, paliwanag ni Mang Natoy. Nanumbalik ang tiwala ng dalaga, agad siyang nagpatayo ng kanyang pinapangarap na tahanan para sa kanyang mga magulang. Ilang buwan na lumipas ay natapos na ang bahay na kanyang ipinapagawa. Hindi talaga makapaniwala ang dalawang tsismosa matapos nilang makita na gumanda ang buhay ng dating mahirap na pamilya. Paano naman kasi ay binalikan ni Carmela si Lola Agripina upang bigyan ng pasalubong. Ngunit siya pa pala ang masusurpresa sa alok ng anak ng matanda. Baka daw gusto nitong magnegosyo dahil alam naman ito na may naipong pera ang dalaga. Hindi nagtagal ay nagtagumpay sila sa buhay. Wala nang masabi si Aling Maripe at Aling Nora tungkol sa kanilang pamilya. Paano naman kasi ay sina Carmela na ang mayroong pinakamagandang bahay sa kanilang lugar at higit sa lahat ay sila na rin ang pinakamalaki kung kumita ng pera. Wala naman talagang trabaho si Aling Nora at Aling Maripe. Tapos nga sa pag-aaral, ngunit walang ibang ginawa kundi ang makipagtsismisan. Nay, Tay, maraming salamat po dahil kayo po ang aking mga naging magulang. Masayang sabi ni Carmela. Anak, kami ang nagpapasalamat sa iyo dahil ikaw ang tumapos sa ating paghihirap. Masayang sagot ng mag-asawa. Simula noon ay natatanggap na nila ang respeto mula sa ibang mga tao. Ito ang matagal ng pangarap ng pamilya, ang matigil na ang mga pangahamak sa kanila. Hindi sa panghabang buhay ay mahirap, huwag kang papayag na namulat ka sa mundong kapos at mawawala ka sa mundo na nananatili kayong kapos. Araw-araw ay may pag-asa. Araw-araw ay pwede kang magsikap. Huwag mong pansinin ang masakit na sinasabi ng iba hanggat alam mo sa iyong sarili na wala naman kayong ginagawang masama. Tandaan mo na ang Diyos lamang ang pwedeng mangusga dahil ang lahat ng tao ay pare-pareho na nagkakasala. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.